Idol, no, baka sabihin nyo dahil tag-ulan lang, baka moist lang yan, pero hindi mga idol. Usok niya talaga yan. Kita ko sa inyo ito mag-explain dyan lalo. Yan o. Kita nyo? Diba? Good morning mga idol. Ito, welcome to our day 2. Dito sa ating ginagawang pag-top overhaul na itong ating 7K Toyota Revo. Yun mga idol. So, syempre, mahirap kasi dyan mga idol is yung linisan. No, pagkatapos mong baklasin, lilinisin mo talaga naman. Yun yung medyo tsatsagain mo talaga. Sa iba, talaga sobrang tsaga, napapaputi nila. Pero yung sa akin, sakto lang. No? Hindi naman masyadong, kasi talagang time consuming. And yung malinis siya, okay na yun. Yun mga idol. O tara, pakita ko sa inyo. Okay, so syempre pagdating sa mga bulbs natin, yan ganyan yung ginawa ko. Di ba? Sakto lang, hindi ganoon, malinis naman 'yan. Di ba? Okay na 'yan. And then ito, kung papansinin niyo, di ba? Ang itim nito, napaputi natin. Dahil talagang daming sludge, no? Ngayon yan pinuti niya naman. Katulad nung una. Then ito, yan nilinis natin mabuti. So babanlawan ko pa yan So, sakto linis lang. Hindi ganong kumbaga sobra-sobra. Ito, ipa-final touch ko na lang. Kasi nabitin ako, ginabi na ako gabi. Kasi ito, hindi pa talaga nagagalaw tong dalawang to. Then yung piston doon, ginawa na rin namin, nilinis lang din. Kahit pa paano. Pero for final touch pa, linisin ko pa ng konti. Yun. So, linis-linis talagang ganon. Then, syempre, namili na rin kami ng mga piyesa namin. Ayun, Kaya, medyo talagang kumain din ng oras. Yan, tara. Tutuloy natin yan. Ito naman, mga idol. Medyo may reklamo sa akin, sabi niya. Yung RPM niya daw, gaganon-ganon, May rough ng onte. Paano hindi magiging rough? Tignan mo naman, kung nakikita ninyo mabuti, tingnan nyo, hindi magiging rough yan halos, hindi nakikita pa ba? Wala na halos ba, kaleo? Sobrang dumi, kapal ng carbon nito. Yan, talagang, di ba? Talagang, wala nang pagpwestuhan sa likod, di ba? Sobrang dumi. Lupit na ito. Tingnan mo. Binaklas ko tong IACB niya, Tingnan mo. Yung IACB, talagang lintik sa kapal ng ng dumi. Hindi na magkakitaan talagang, di ba? Ngayon, iniisip ko to, ano ba to? Paano nakapasok to dito? Actually kasi yung mga IACB, mga throttle body, meron yan inlet ng water Dito dapat yun Pero sa kanya, sarado lang, condense lang. Yun, konting linis lang. Yung panlabas, hindi ko na masyado pinagpokusan. Mahalaga kasi, ito yung gilid niya pagka binuksan, di ba? Ganyan yan Dapat malinis yung pinaka-tinatapakan yan. Yan, ganun. Kasi kapag yan, pag yan madumi, tumutukod. Yan yung pinaka-rim niya, Yun, tumutukod. Kaya, nababago yung timpla. Kasi dito dumadaan yung idle. Yung idle air. Kasi technically, sarado yan, Pagka, nakaminor ka, sarado yan. Walang dadaan ng hangin dyan. Kaya dito lahat dumadaan yan, yung idle, ha? Ngayon, yung iba, ina-adjust to. Hindi yan ina-adjust. Stopper lang yan. Kala nila minor yan. Hindi Walang minor yan. Walang kinalaman to pagka nag-idle ka. Lahat dito dumadaan. Yan dyan. Which is kinokontrol ng idle IACB, di ba? Yan dito dumadaan sa butas na to. Yan. Basta malinis na yung outer, okay na yun. Kung gusto nyo naman, linisin yung basta malinis na yung inner, goods na yun. Ngayon, yung iba gusto paputiin to, kung marami ko yung time, pwede, syempre.
Pero hindi naman siya ganun kahalaga. Pero kung gusto nyo, di ba? Kasi tiyagaan nyo naman yan eh. Then itong IACB natin, lilinisin ko rin. Ito hindi pa nalilinis to. Alright. So ito naman mga idol, yung papakita ko sa inyo, no? Ito yung bulb. Ngayon, ito yung iba, no? Yan. So, isa-isa yan. Gagawin natin para sigurado is i-grind natin kasi mukhang hindi na maganda yung mga patama niya. Ang dami mga tuldok-tuldok. So, kailangan yan. Yung tama niya dito is makinis kasi gate valve nga siya eh, kumbaga eh. Diba? Dapat hindi siya nakakalusot yung hangin tsaka compression dyan. Dapat yan sealed na sealed. No? So, ngayon, ginagawa natin dyan, ito, meron tayong grinding compound, no? Nabibili sa mga auto supply. Yan. So, isang coarse, yan o, coarse and fine, no? So, una yung coarse muna, kumbaga, ito yung mas abrasive, no? Kumbaga, ano ba mas tamang term doon? Mas ano to? Mas magaspang. Yan. Mas magaspang. Yan, ganyan lang, no? Okay. And then, lalagay mo tong bulb mo. Yan. And then, eto. Alright. So, yan na, ano, yan. Actually, eto, totong pang ikot natin is ginugupitan lang. Para siyang, alam niyo sa may inidoro. Yun. So, didikit nyo siya. Then, yan, lagyan nyo lang yung buong paligid. And then, ang mangyayari sa kanya, ginaganyan-ganyan nyo yan. So, ginaganyan ng kamay yan, oh. Yan, ginaganon-ganon ng kamay. Para mahasa siya. Tapos, iangat-angat nyo, syempre. Parang ganun, no? Yun, hanggang sa makita ninyo yung lapat niyan. No, pagka pinunasan nyo, tignan nyo yung patama niya kung sealed ba. Ganun. Okay? Okay, so, yan o. Gumaganyan-ganyan nga yan. Yan o, tignan nyo yung grinding compound doon. Ngayon, kunin natin yan. Then, pagka nilinis mo yan, makikita mo yung patama niyan. Kung flat na ba, okay ba. Yan, tignan nyo. Yan. O, yan o, tignan nyo. Yung kulay, yun o, di ba, medyo gold siya dito kasi, yun o, yung nagasgas na yon. So, yung nagasgas na yon, tsaka yung nagasgas dito, yan o, titignan nyo yung lapat, o, di ba? Yun yung pakain niya. Titignan nyo kung flat na ba siya. O, para siguradong walang lulusot na hangin at gasolina. Yun. So, ayan, peperpeking ko pa yan, pero syempre, pinakita ko lang ngayon. Pero peperpekin pa natin yan. Mas papagandahin pa natin. Okay, so gagawin mo yan sa lahat ng bulbs niya. Yun, ganun yun mga idol. Tara. Okay, so ngayon naman mga idol, ang gagawin yung huli pagkatapos yung linisin, ano, kailangan yan, bugahan nyo ng hangin. Maganda sana kung meron kayong compressor din. Nakatusok talaga dun sa mga butas. Pero ito okay din naman. Kumbaga, basta lahat dapat ng butas mabugahan ninyo kasi baka merong mga gasket na maliliit na bumara dyan. Nako, yun, mababaraan yung mga oil gallery. Delikado yun. Kaya kailangan bubugahan nyo lahat ng pyesa, mga idol. Tapos isa pa pala, mga idol, no? Ang ginawa ko dyan, di ba, tinira namin ng gaas. Pagkatapos nun, tinira rin namin ng tubig. Maganda yan kung may pressure yung tubig ninyo. Yun, masigurado yun. And then, para naman matanggal natin yung tubig, blower din. Ganun, mga idol. Okay, next na tayo, no? Ito naman, mga idol, is nalinis na natin lahat. Ang gagawin natin is mag-assemble tayo ng bulb. So, yan ang gagawin nyo sa, sa 8, no? Kasi 8 bulbs to eh. So, ngayon, ito, may tulong tayo ng bulb spring compressor. So, yan o, tingnan nyo, laki nung height na ibinaba niya, di ba? So, yan. Ngayon, gagawin natin is, first, lagay muna tayo ng bulb seal, no? So, bulb seal, lagay lang tayo ng konting langis dito para hindi ma-damage yung seal. Kasi, sa loob niyan is goma rin, yan, no? Then, ididiin mo lang yan dyan. Yun. So, once na naidiin mo na, good na yun, no? Yung iba kasi, pinapalo dito ng socket. Actually, sa akin, hindi na. Kasi, nadadamage to. So, ibaon mo lang, okay na yun. Hindi mo na matatanggal agad-agad yan. So, baon mo lang ng kamay. Okay. Try natin. Okay. Yun, ganun lang, no, mga idol. And then,
gagawin natin, siguraduhin ko lang pantay ang pagkakakabit. Okay. Once na pantay yung pagkakabit, no, magpasok ka ng bulb. So ayan, no, yung bulb natin is ipapasok ko, pero maganda yan, may langis para hindi masugatan yung ating valve seal. Lagyan mo na ng konting langis. Yan. And then pasok mo yung isa. Yan, o. And then lagay ka ng basahan dito para hindi siya bumaba. Yan, o, di ba? Kahit tulak mo siya, yan yung nakasagad lang siya lagi. And then ito, huwag niyo kakalimutan. Okay. And then yung kanyang spring. Yan. Okay. And then yung lock. Lagyan natin to. Kasama yung kanyang lock. Yan. So, kabilaan yan. Yan. Oops. Yun. Dapat kasi nakabaon siya ng ganun. Yun. Yan, ganyan dapat ha. Nakabaon siya, and then papakawalan na natin. Yan. Okay. And then, buka dito. Yun. Di ba? Okay. And then, para ma-verify mo kung ayos yung pagkakakabit mo, maganda dyan, papaluin mo dito ng martilyo. No? Okay? Tulad nito. Yan o. Oh. Yun. Oh, okay yun. Kasi, dito mo papaluin ha, hindi dito. Dito. Okay? Yun. Kapag kayo napapalo mo ng ganun, hindi yan kakawala. Ganun ang style niyan. Yun. So, gagawin natin yan sa lahat ng bulbs. Okay? Okay. Tara. Stop. Good? Alright. And then next, ako, ikakabit ko na to. Sa ibang sasakyan, head muna, then to manifold. Pero, this time kasi, no, okay naman dito hugutin eh. Kaya, ikakabit ko na siya yung ganyan. And then, siguraduhin lang natin na bago yung ating gasket. Yan. O, diba? Yun. Gusto ko na yan na ganyan. Para isang buwat na siya. Katulad nung kung paano natin binaklas. Okay? Okay. So, dito naman mga idol, no, nilinis ko lang yung ibabaw ng piston niya. Then, chinek ko yung mga liner. Wala naman siyang significant na gas-gas. Then, yung mga piston, no, alugin mo ng ganyan. Hindi naman siya maalog. Kumbaga, firm pa naman. Then, tignan nyo kung may mabewang na. Ito naman is wala pa naman. Kaya pwede pa. O, saka na. Pagka na-desisyon na nilang i-overhaul, di i-overhaul. Pero ito, pwede ba yan? Lalaban pa yan. Tara. Okay, so, ito naman, kabit na tayo ng cylinder head. So, gasket. Then, ako, para sa mga old school, then, alam mo na, may mga konting leaks. Kumbaga, hindi na, kumbaga, may mga parang, ano siya, hindi siya uniform masyado yung mga surface. Ginagamit ako nito, gasket shellac. Yung iba, ayaw nila nito. Iba nga, beta gray pa nilalagay. Iba naman, grasa, no? So, depende sa gumagawa. Pero ako, talaga, old school technique. Ito, gasket shellac. O, tara. Depende yan, mga idol, sa mga gumagawa. Yun. So, mangyayari dyan, no?
gasket shellac dito, tapos lapag, then gasket shellac sa ibabaw, then lapag na nung ating cylinder head, no? Okay. Susukatin ko muna to. Dapat swakto lang. Yan, ganyan siya. Diba? Okay. So, before yan, magagasket shellac ako dito sa ibabaw. So, ginagawa ko dyan. Ito. Parang ano no? Ang tag dito. Sundot ko lang. Hindi, para siyang tag dito. Para siyang sampalok. Asim-asim. Yan, gaganyanin mo lang lahat. Bago ilapag yung ating manipis lang. Okay. Sige, lagyan ko muna to. Okay. And then, lagyan natin to. Tatama yan sa guide niya. And then, maninipis lang mga idol. Lagay ka lang tamang nipis lang. Kalat mo lang siya. Yan o. Hindi na kailangan masyadong makapal. Yan o. Malagyan lang ba? Goods na yun. Kakalat na yung mag-isa. Good. Record. Ayan mga idol ha. Huwag kakalimutan nyo no. Yung gasket doon. Okay. Game. Up. Mabigat na. Kailangan ma-shoot ko sa tambocho. Okay. So, kailangan na tao sa ilalim. Sige. Hirap video no? Kita mo? Okay. Sige, nasan? Ayun mga idol, basta yan. Isasalpak namin. Mahirap video Dadalawa kami Sandali Yun. So, tignan mo naman. Asarap lang gumawa dito sa Rebon. Luwag yun. Pwede humupo dito sa loob Anyway, kasi ang taas nangawit yung balakang ko. Anyway, ito. Pagka maglalagay kayo ng tornilyo, lulublob nyo sa langis. Yan katulad nito. Kasi, talagang ganun. Yung talagang per instruction manual ng repair nito. Nilalagyan ng langis. Tara. Okay. So, ganito gagawin nyo So, gagawin. Yan lagay ko muna dito. So, may tightening sequence din mga idol. Hindi po pwedeng tira-tira lang. Yan. Lagyan mo ng langis. Yan. Ganyan. Diba? Yan dito. Basta lalagyan mo ng langis yan. Ngayon, ang tightening sequence nito, ang pagkakatanda ko ganyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parang ganun, So, minsan, hindi masyado nasusunod, pero ganun ang style, okay? So, lagay muna natin to. Mamaya, papakita ko naman sa inyo kung paano i-tighten to, mga idol. Oops. So, pagka naghihigpit ka naman, yan, okay lang yan. I-dikit mo muna lahat. Diba? Yan. Okay. So, dikit muna natin lahat to. Okay. Ito, dumi, Ito, yan yung susundin natin. Cylinder head bolts. Sabi niya, 29 Newton meter plus 90 plus 90. So, ibig sabihin, ito 29 mo muna. Pagka naka-29 na, balik ka sa 1, sa first sequence, plus 90 degrees. And then, lahat yun na 90 mo, then 90 uli. So, yan yung susundin natin. Tara. Okay, so, ang mangyayari, yung sinabi ko sa inyo, lahat yan, bibigyan ko ng 29 Newton meter o 21 foot-pound. Isang ikot yun. And then, pagkatapos ko siya bigyan ng ganun, babalik ako sa 1, then, bibigyan ko siya ng 90 degrees. So, ibig sabihin, kung ito yung 12 ko, dapat ito yung 90 degrees niya. So, pipihitin ko pa ng pag-ganun. Ganun yun. So, pagkatapos nun, ikot uli, isang 90 degrees pa. Ganun yung paghigpit sa kanya. So, ito, testingin natin. So, yun lang, Ang mangyayari nga pala, ito yung 1, 2, 3, then 4, 5, 6, ganun yun, Sa gitna, palawak. Ganun, So, hanapin nyo na lang kung ginagawa kayo ba sa sasakyan. Tingnan nyo na lang yung sequence sa inyo. Pero ito, pa ganun.
So, 21. Okay. Yun. And then, yung number 2, lalagyan ko rin ng ganun. Okay, 20 na to. Okay, dahil nigpitan ko na ng konti kanina. Then, ito yung number 3 ko. So, ganun yung style niya, no? So, ang mahalaga lang dito is yung unang higpit, no? Which is 29 Newton meter or 21 foot-pounds. Ngayon, yung sumunod na higpit, babalik tayo sa uno, which is 90 degrees daw. So, ibig sabihin, from here, pipihitin ko papunta dito. So, yun yung sumunod niyang higpit. So, ito na yun. Okay. Yan. Yan yung 90 degrees niya. Okay. And then, lipat ako sa number 2. Ganun din. So, saset mo yung 90 degrees. Ngayon, kung nandito ka nagsimula, dito ang tapos niyan. Okay? Huwag mo huhugutin, syempre. Oh. 90. Okay? Ito yung number 3 ko. Okay? Ganun ang style niya eh. Oh. 90. Iyon mga idol, ganun. And then, isang ikot pa na 90 uli. Ganun yung paghigpit sa kanya. Stop. Ito naman mga idol, itong rocker arm ha. Ang gagawin nyo dyan, pagka pinasok nyo dito, baka minsan hindi nyo maipasok, may sulot, di ba? Kasi itong mismo rocker arm, may parang kunya na ganun. Kapag kayan, hindi siya tumama doon, naglalak, kumbaga, magiging half moon, parang ganun. Dapat magtapat siya nakagano, no? Maging bilog. Hindi ko lang mapakita ni. Basta nung hinugasan ko to, o pagka binaklas ninyo, meron niyang parang kuwit, no? Pagka hindi doon tumapat, hindi niyo maipapasok talaga 'yan. Kailangan mapatama niyo doon sa kuwit niya. And then ito, dapat siguraduhin yung nakatutok yung mga push rod. Yan. Oh, then dahan-dahan. Yan yung mga tutok na ito, di ba? Yan. Okay. Sige. O, diigpitan ko. Yan. Yun. Layo naman ng linis niyan kaysa nung una, di ba? Yan, layo naman ng linis niya kaysa nung una. Grabe yung una eh. Puro sludge. Ayun, no? Di ba? Malayo yung linis. Alright, mga idol, ito. Moment of truth. Yan, na-install na natin lahat. So, tubig na lang, then, na-try ko na yan paikutin. So, kapag katapos nyo mag-top overhaul, no, o kahit ano man, na nagalaw kayo sa internal niya, kailangan, i-crank nyo muna ng mano-mano. Tignan nyo kung may sumasabit, kung may tumutukod, di ba? Bago nyo pa i-startin. Then, yan, ready na yan. Lagyan ko lang ng tubig to, then, start tayo, try natin. Alright. Yun. Peram. Yun, no? Yun, okay naman. I think. Bilis lang din umi-start, no? Kaso, may konti akong problema. Tumatago si tubig dun, no? Dito yan, sa may housing ng ano. Wala eh. I-fix ko na lang yan. Madali na yan. Mahalaga, start na siya. And I don't know kung may usok. Palagay ko, wala naman. Wala, palagay ko. Ilalabas ko ito mamaya. And then dito, pagka nag-start kayo, check nyo kagad. Tignan nyo kung may ilaw yung mga indicator lights, no? Bago i-start. And then pagka start siya, tignan nyo kung mawawala yung, lalo na yung sa langis. Yun, mahalaga yun. Okay. I think okay naman siya. Nakikita ang problema. Hindi yung usok niya. Ano, mausok ba? Ha? Oh, wala, di ba? Good, good, good. Yun lang, yung... Kaya, peperpetin ko na lang yan. Oh, tumatagos doon, no? Dito, dito. Hindi, talaga.
ba RPM ko? RPM natin is nasa 1. Mag-stable pa yan. Kasi nalinis yung throttle body. Okay, so yun na lang muna, no? Hindi ko na muna siya papainitin. Okay na yan. Ang kagalingan dito sa ating Toyota 7K sa Revo, no? Basta K-engine, yan mga idol, wala ka nang gagalawin dyan mga timing. Pag nag-top overhaul ka, timing, wala na yung mga timing marks, alam nyo yun, na pinag-uusapan, wala na. Hindi mo nagagalawin yun. Unless gagalawin mo yung mga timing chain niya. Pero kung top overhaul lang, walang timing marks. Pati yung sa ignition niya, yung sa may distributor, hindi mo na rin ita-timing yun. Yun, ganun ang kagalingan niya mga idol. So, yan ewan kung nakikita ninyo, no? Yan di ba? Ang kapal ng lungs dito, yan Ayun mga idol, yun mas feel ko na ngayon yung movement niya. Kanina parang medyo hirap ngayon yan mas mas malakas na kumbaga.